Yan. So, hatiin ko po ulit sa dalawa, no? Yung lecture natin. May mga tatalakayin ako una. Yung Trinitarian involvement, yung union ng two natures. Ayan. So, yun yung unahin ko. And then, question and answer po tayo, discussion. And then, after, ay tutuloy ko dun sa creed ng Chalcedon at yung communication of properties. So, ang pag-aaralan po natin sa mga magkakasunod na Lord's Day ay yung tinatawag na hypostatic union or incarnation ng Panginoong Hesukristo. So, una, tatalakayin natin ito kung ano yung involvement ng Trinity. Ibig sabihin ng bawat persons ng Trinity sa pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. So, una, ang Ama. Pangalawa, ang Banal na Espiritu. Pangatlo, yung Diyos Anak, yung ang Panginoong Jesus. So una, ano yung trabaho ng Father? Ano yung trabaho ng Ama sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesus? Ang sinabi ng Hebrews chapter 10, verse 5, na galing sa Psalm 40, verse 6, that there was a body that was prepared for Christ by the Father. Sabi ng Hebrews, but a body you, ang Ama, have prepared for me. So, ito ang makikita natin na parte ng Diyos Ama. Nasa Hebrews chapter 10, ang pinatutungkulan doon na body ay hindi lang physical body, kung hindi humanity. Ito ay isang synecdoche. Isa itong figure of speech na kapag sinabing body, it pertains to humanity. Hindi ang ibig sabihin, hinanda lang ay ang physical na katawan, kundi ang hinanda ay ang pagkatao. Sa Hebrews chapter 10, binabanggit doon na kailangan yung human nature ni Christ para maging sacrifice siya para sa kasalanan at ganun din sa kapatawaran at kaligtasan. Sabi ng Puritan na si Thomas Brooks, the Father ordained, formed, and made fit and able Christ's human nature to undergo, suffer, and fulfill that for which He was sent into the world. Ang naghanda, nagprepare ng katawan para kay Jesus ay walang iba kung hindi ang Diyos Ama. Siya rin ang naghanda ng mga biyaya at mga kaloob na meron para sa mediatorial work ng Diyos Anak. Ayan, so yung Father, siya yung master architect, responsible siya sa pag-design at sa pag-prepare ng katawan na i-assume ng anak ng Diyos. Okay lang yan, pag nadapain, walang problema yan. Saglit lang iiyak yan. So yun yung una, yung Father, yung role ng Father. Ay, ang role naman ng Holy Spirit, kung ang role ng Father ay pag-design, pag-prepare ng magiging humanity ni Christ, yung Holy Spirit naman, katulad ng nabasa natin kanina sa Luke 1, 26 hanggang 38, ang role naman ng Holy Spirit ay parang siya yung master builder. Siya naman yung responsable sa actual na pag-form ng human nature ni Christ sa sinapupunan ni Mary. So, yung Father nag-design, yung Father ang nag-prepare, yung Holy Spirit ang actual na gumawa sa pagkatao ni Jesus. Kaya sinabi natin, supernatural work ng Holy Spirit. Supernatural creation. Nilikha yung pagkatao ng Diyos Anak. Luke 1:35, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. So ang Holy Spirit, siya yung responsible sa physical at maging sa spiritual life ng Panginoong Jesus. Matthew 1, verse 18 at verse 20. Now, ano naman yung role ng Diyos Anak? Ano naman ang role nung second person ng Trinity? Ang role niya sa incarnation ay yung actual decision. Yung pagdedesisyon. Siya ay pumayag at siya yung nagdesisyon na siya ay kukuha ng pagiging tao at siya mismo ay magiging alay at mediator sa
mga tao ng Diyos. Ginawa ito ni Jesus, hindi persahan, kung hindi willingly. Nung nagkatawang tao si Jesus, hindi siya napilitang sumunod. Hindi siya napilitang magkatawang tao. Siya mismo ay willing na ginawa niya ito para sa kaligtasan. So, yung decision na magkaroon ng human nature, body, and soul, this is the decision of the Son of God. So, ito yung work ng Trinity sa incarnation. Sunod na titignan natin yung actual na union ng two natures ni Christ. Pag pinag-usapan natin, anong ibig sabihin ng hypostatic union? Ang simple definition nito ay si Jesus ay totoong Diyos at totoong tao ng may isang persona. Yun yung pinaka-basic summary. Ang ibig sabihin ng hypostatic union, iisang Jesus na may dalawang kalikasan. Totoong tao at totoong Diyos. Sabi ni Mark Jones, sabi ni Mark Jones sa kanyang book na A Christian's Pocket Guide to Jesus Christ. Sabi niya, the technical term for the logos ay yung word ay yung Son of God. The technical term for the logos assumption of a human nature as opposed to assumption of another person by the logos is anhypostasis. Yung pinaka-term na theological term ay anhypostasis. Bakit anhypostasis? Because this speaks to the human nature being personalized or hypostatized by the logos. Pag sinabi natin na hypostasis, pwede natin isipin, yun yung person. Hypostasis ay person, ibig sabihin, yung human nature ay ipinersonalized. Yung human nature na body and soul, wala siyang pagkatao ng sarili niya. Wala siyang personhood. Yung human nature ay personed by the person of the second person ng Holy Trinity. Kaya yun ay tinawag na anhypostasis. Hence, the statement that the Word became flesh, John 1:14, is the statement of this personal union of two natures, not a statement that the divine nature somehow changed into a human nature. So, hindi naging tao at tumigil sa pagiging Diyos. Hindi yan ang incarnation. Hindi naging tao at tumigil sa pagiging Diyos. Hindi yan ang tinuturo ng hypostatic union at ng incarnation. The divine essence, sabi ni Mark Jones, is incapable of alteration and communication. Ang ibig sabihin, hindi siya pwedeng magbago. Isa yan sa katangian ng Diyos. Hindi siya nagbabago. Immutable. He does not change. He will not change. Kaya pag pinag-usapan ang incarnation, theologians refer to this union as the hypostatic union. Union between the divine, being truly God, and the human natures in the person of Christ. Kaya ang sinasabi palagi, truly God, truly man. Truly God, truly man. Yung human nature ni Christ ay walang sarili niyang person. Yung human nature ni Christ, ang person nun ay walang iba yung person ng God. The person of the second character ng Diyos mismo. Now, ito yung evidences na totoo siyang Diyos at evidences na totoo siyang tao. Yung evidences, I mean, ay texts. Sa pagiging Diyos ni Jesus, siya'y tinawag ni Apostle John sa Revelation na Alpha and Omega. Siya'y tinawag na simula at wakas. Ang tinatawag lang na simula at wakas ay walang iba kundi Diyos. Kaya nung inattribute yun kay Jesus, pinapakita ni Juan na siya'y totoong Diyos. Ganon din sa John 1:1, 8:58, 17:5, 2 Corinthians 8:9, sinasabi na siya ay pre-existent. Bago pa siya ipagbuntis ni Maria, siya ay nag-exist na. Meron ng ang pangalan kasi natin, Jesus, pero yung Jesus kasi pangalan niya sa pagkakatawang tao. Nag-exist na ang ikalawang persona ng Diyos bago pa siya ipagbuntis.
Ganon din, He is the one who upholds all things. John 1:3, Colossians 1:16 to 17, Hebrews 1:3. Hawak-hawak niya ang lahat. Siya yung nagsusustain kung bakit humihinga ka pa ngayon, bakit gumagana pa rin ang gravity, bakit umiikot pa rin ang mundo sa araw, bakit gumagana pa rin ang lahat ng laws of physics, bakit basa pa rin ang tubig, bakit humihinga, meron pa rin oxygen at merong carbon dioxide. Lahat ng sustenance ay dahil kay, sabi ng text, Jesus. Siya yung nagsusustain sa lahat mismo. And who possess dominion over all things. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. And He is called by the name God. Tinawag siyang Diyos. Kaya may mga nagsasabi na hindi naniniwala na Diyos si Jesus. Sinasabi nila, magpakita ka ng talata. Ito yung mga talata. Tinawag mismong Diyos si Jesus. Kaya yung mga hindi naniniwala sa deity ni Christ, ang ginagawa nila, binabago yung Bible eh. 'Di ba? Para mag-fit sa kanilang interpretation. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Sinasabi ng Jehovah's Witness, the Word was a God. Para lang mag-fit sa kanila. John 20:28, si Thomas, sabi ni Thomas, my Lord and my God. So hindi nila tin-twist nila yon. Hindi, nagulat lang siya. Gulat lang daw si Thomas. Romans 9:5, sinabi mismo, so hindi lang election ng Romans 9 ha, doon mismo sinabi si Jesus na Diyos. Hebrews 1:8 to 9, the Lord said to my Lord, my God. 2 Peter 1 verse 1, maging si Jesus, in-identify niya yung sarili niya na Diyos nung sinabi niya na bautismohan niyo ang mga disipulo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. He was claiming to be God nung sinabi niya, baptized in my name. At ganun din, totoong tao rin si Jesus. Kasi ang tatlong synoptics, Matthew, Mark, at Luke, lahat sila nagpapakita na totoong genealogy ni Jesus. Na totoo ipinanganak siya ng tao. Si John din, sinasabi niya na kailangang i-confess na si Jesus ay naging tao. Lahat ng New Testament writers, pinakita nila mismo na si Jesus ay namatay, siya ay kumain, siya ay nagbasa, siya ay umiyak, siya ay nauhaw. Lahat ng yun ay katibayan na naging totoong tao si Jesus. Hindi siya parang tao lang. Hindi siya mukhang tao lang. Siya ay totoong naging tao. Siya ay taong tao. Kaya Diyos na Diyos at taong tao. Sabi ni James Renihan, I don't know, nalagay ko ba dyan yan? Ayan, tama. Sabi ni Renihan, Jesus Christ in His humanity shares with us all the necessary properties, including common infirmities, of what it is to be human. Mamaya tatalakayin natin yung common infirmities. Pero ang ibig sabihin, lahat ng pagiging tao, meron siya. When we see Him in the Gospel, sabi ni Renihan, pag nabasa natin si Jesus sa Gospels, He is not portrayed as a Superman. Pag binasa niyo yung Gospels, hindi niyo makikita ay parang, super na tao. No. But in a way that any other man would be. Yun ang portrayal ng Bible. Na siya ay totoong tao. John 1:10-11 reminds us that His glory was veiled to many who saw Him. If He walked by, kung siya ay lumakad, He would have appeared as any other carpenter. Kaya naalala nyo, kailangan siyang i-introduce ni Juan Bautista. Kailangan may magpe-prepare ng way. Kailangan may magpapakilala sa Kanya. Ganon ang ginawa ng Diyos. Itinaas niya si Juan Bautista bilang isang propeta para ipakilala na itong Jesus. Yun yung ordination niya. Yun yung simula ng ministry niya. Bakit? Kung wala yun, pag nakasalubong mo si Jesus, parang ordinaryong karpentero lang. Bakit? Kasi totoong tao siya. Hindi siya nagniningning.
Wala siyang halo. Wala siyang tagline na nakalagay, Son of God. Hindi. Bakit? Kasi totoong tao ganun. Makikilala mo siya kapag kinilala mo siya. Sabi ni Renihan, if someone shook hands with him, he would have noticed his callous hands, like the hand of many manual laborers. Na kapag kinamayan mo daw si Jesus, may kalyo din siya. Dahil totoo siyang anak ng karpentero ni Jose. So, tignan natin, medyo mag-focus tayo sa elements ng humanity ni Jesus. Ano ba yung mga elemento ng pagkatao ni Jesus? According sa confession natin, itong tatlong to ay binanggit. Itong tatlong mga descriptions. Sinabi ng Confession chapter 8 of Christ the Mediator, paragraph 2, the Son of God, the second person of the Holy Trinity, being very and eternal God, the brightness of the Father's glory, of one substance and equal with Him, Father, who made the world, who upholds and governs all things, He made Him, when the fullness of time was complete, to take upon Him man's nature. Now, sinabi sa confession, nung kinuha daw ni Jesus yung pagiging tao with all the essential properties and common infirmities, yet without sin. Yung tatlong yan ay kailangang maaral para maintindihan yung pagkatao ni Jesus. Lahat ng essential properties, meron siya ng pagiging tao. Lahat ng common infirmities, meron siya ng pagiging tao. Yet, qualifier, without sin. Walang kasalanan. So, tignan natin isa-isa yung tatlo, then discussion tayo saglit. All essential properties. Ang ibig sabihin lang nito, yung buong constitution ng pagiging tao ay meron siya. Siya ay isang taong lalaki. Si Jesus ay pinanganak na lalaking tao. Ang lahat ng meron sa isang lalaking tao ay meron si Jesus. Una, ang kanyang totoong katawan, totoong may katawan si Jesus. Luke chapter 2 verse 52, 1 John chapter 1 verse 1. Isa yung very necessary na sabihin sa gospel. Sabi nga ni John sa 1 John, kung hindi nyo ikukumpisa na nagkatawang tao si Jesus, maling turo yan, false teaching yon. May mga naniniwala na hindi nagkatawang tao si Jesus. Naniniwala sila na mukhang tao lang, pero hindi totoong tao. Yun yung Gnosticism. Tingin nila lahat ng physical masama, mali. Ginawa ni Jesus yun Nagkatawang tao siya. Sabi ni John, heresy ang sabihin na hindi naging totoong tao si Jesus. Dalawang heresy yun. Heresy na sabihin na hindi siya Diyos, pero heresy din na sabihin na hindi siya tao. So, meron siyang totoong katawan. Pero alalahanin natin, ang tao ay hindi lang katawan. Hindi ka lang katawan. Ikaw ay katawan at kaluluwa. Ikaw ay katawan at espiritu. Therefore, nung sinabi na all essential properties, si Jesus ay nagkaroon ng pangtaong kaluluwa. Si Jesus ay merong pangtaong kaluluwa. Ang Diyos ay hindi parang multo, espiritu na sumapi sa katawan na tao. No. Ang kinuha ni Jesus ay taong katawan at taong kaluluwa. Human body and human soul. Kaya sinabi ni Jesus nung mamamatay na siya, sabi niya, Father, to you I commend my body, my spirit. Sabi niya, Ama, ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang aking kaluluwa. So ito yung essential properties. Lahat ng pagiging tao, meron siya katawan at kaluluwa. Pangalawa, medyo haba tayo dito, yung common infirmities thereof. Ang ibig sabihin kasi ng common infirmities ay lahat ng limitasyon at universal weakness na meron yung tao. Pag sinabing weakness, hindi naman yun ibig sabihin ay kasalanang kahinaan, kung hindi kahinaan at limitasyon ng pagiging tao. Dahil tao tayo, hindi tayo Diyos. Therefore, may mga pangtao tayo na limitasyon. Ano yung mga limitasyon? Birth, growth, development.
Dati, 1-year-old ka. Hindi yan yung edad mo pagkapanganak mo. Dati, hindi ka ganyang kalaki. Katangkad. Dati, ikaw ay nagbinata rin at dalaga. Yung mga binata at dalaga, magiging katulad nyo rin kami, ha? Tatanda rin kayo. Ganon yung nangyari kay Jesus. Si Jesus, yung part ng common infirmities niya ay part ng limitation. Limitado, ibig sabihin, hindi siya forever 30 years old. Siya ay naging embryo, naging fetus si Jesus. At si Jesus ay ipinanganak nung niluwal siya, hindi siya malaking tao na. Siya ay totoong baby. At siya ay totoong naging 2 years old na malikot. Ganyan. Naging 5 years old siya, naging 10 years old siya, naging 12 years old siya. Yun yung common infirmities. Ibig sabihin, dumadaan sa growth, sa development, ang Panginoong Hesukristo, maging sa isipan yan. Lahat yan. Hindi nung pinanganak si Jesus, nagasalita na siya. Hindi. Mama. Hindi. Totoong baby siya. May pang baby siya na isipan at katawan. Ano pa ang mga common infirmities? Physical and emotional frailties. Si Jesus ay nalulungkot din. Bakit? Totoong tao siya eh. Si Jesus ay nasisiyahan din. Bakit? Totoong tao siya eh. Si Jesus ay umiyak din nung namatayan siya ng mahal sa buhay, si Lazarus. Hindi natin nakita yung kamatayan ng tatay niya, pero most probably sinabi ay wala na si Jose dahil hindi na siya binabanggit. So, maagang namatayan si Jesus ng tatay. Hindi binanggit, pero hindi natin maikakaila na totoong tao siya. Siya'y nagdalamhati rin. Siya'y perhaps naging breadwinner din. Alam nyo, nagsimula si Jesus nung kanyang ministry, 30 years old. Anong ginagawa ni Jesus mula 15 hanggang 29, 30? Nag-GMA. Sinabi siya ay anak ng karpintero. Nagtatrabaho siya para sa pamilya niya. Kaya nung namatay si Jesus, pinagkatiwala ni Jesus si Maria kay Juan. Bakit? Kasi kailangan may mag-provide para sa nanay niya. So, lahat ng yun, emotional frailties, physical frailties, siya ay napapagod si Jesus. Naalala niyo, natulog siya pagkatapos mag-ministry. Nung nasa bangka sila, yung panahon na binagyo sila, tulog siya. Ang himbing ng tulog ni Jesus, alam niyo bakit mahimbing yung tulog ni Jesus? Sabi ng mga commentator, kasi pagod siya. Kaya ang himbing, ang lalim ng tulog niya, kaya bumabagyo na, kasi pagod na pagod siya mag-minister. Hindi siya nagtutulog-tulugan, gisingin niyo ako ako. Hindi siya nagtutulog-tulugan. Tulog talaga siya. Kasi pagod siya. Nagutom rin si Jesus. Kumain sila. Tingin nyo ba yung 6,000 o 3,000 mga tao lang yung pagod pagkatapos mag-minister ni Jesus? Siya ay totoong may emotional frailties at physical frailties. Siya ay natempt din ng kaaway ng demonyo. Hindi ko i-discuss ngayon yan. Bukas yan sa Monday Studies. Yung impeccability ni Christ. Pero siya ay natukso rin. Tinukso siya ng demonyo kung kailan hinang-hina siya. Tinukso siya ng pagkain kung kailan gutom siya. Tinukso siya ng pangako ng demonyo kung kailan siya ay pagod. Tinukso siya ng kaluwalhatian kung kailan walang-wala siya. Ganon din, si Jesus ay merong totoong suffering at death. Kasama yan sa common infirmities. Yung pagdurusa. Na nung tinakwil si Jesus ni Judas, iniwan siya ng mga alagad, masakit yun. Nung lahat ng tao na pinagministrihan niya for many years, ay pinagkanulo siya, at nang matigas pa rin ang Israel, masakit yun. Binasto si Jesus. Sinampal siya. Pinagpustahan siya.
Nilagyan siya ng koronang tinik. Binugbog siya. At yung pinaka-humiliating na way ng death ay yung crucifixion. Yun ang ginawa sa Panginoong Jesus. At totoong nangyari sa kanya lahat ng yun. Hindi yun madali. Hindi yung sinabi, hindi, sisiw lang to kasi anak ako ng Diyos. No, wala kang mababasa sa Bible na tunog ganun. Ang mababasa natin sa Bible, it was hard. At totoong namatay si Jesus, hindi siya mukhang namatay lang. Yun ang bato ng mga Pharisees eh. Baka pagmukaing nabuhay siya muli. Pero totoong namatay si Jesus. Totoo siyang nilibing. Kaya sabi ni, I don't know, kinote ko dyan, patingin nga bro, si Renihan ulit. Tama ba? Hindi ko na nilagay. So, pwede ko isend na lang sa inyo, pero yung sinabi ni James Renihan na yung common infirmities niya ay lahat ng meron tayo bilang mga tao. Limitations, weaknesses, and others. Sinabi naman ni Mark Jones, medyo mas specific yung kay Mark Jones. Sabi niya, si Jesus daw ay hindi nagkasakit. Meron siya nung lahat ng kinakahinaan, pero hindi yung usapin ng one aspect ng painful infirmities. Ibig sabihin, lahat ng mga kahinaan na maghahadlang sa kanya para sa ministry niya ay wala siya. Pero lahat ng kahinaan na makakatulong para sa ministry niya, yung normal na emotional, mental pains, sufferings, limitations, lahat ng yun meron siya. Pero ang wala daw kay Jesus, sabi ni Mark Jones, na hindi kasama sa common infirmities ay yung disease, katulad ng leprosy. Hindi siya nagkaketong. Kasi mahadlangan nun yung kanyang ministry. Yun daw ang hindi meron si Jesus. Pero yung iba na mga natural, katulad ng pain, grief, sorrow, yan daw ang meron si Jesus. Now, lastly, si Jesus ay totoong tao, si Jesus ay totoong limitasyon, pero siya ay walang kasalanan. Isa yan sa palaging in-emphasize sa New Testament. Ang kanyang sinlessness. Kaya dito magkakaroon ng theological controversy kung si Jesus ba ay totoong natukso. Kasi hindi siya nagkasala eh. Dito usapin yung impeccability at yung peccability. Ang discussion na yun ay tungkol sa pwede bang magkasala si Jesus? Hindi sinabi na nagkasala siya. Ang sinasabi lang nung theological controversy ay pwede ba? On the other hand, ang sinasabi ng impeccability ay hindi siya pwedeng magkasala. Ang usapin kasi dito ay sa reality na natukso ba talaga siya. Paano siya matutukso kung hindi siya pwedeng magkasala? Doon umiikot yung discussion. Hindi ko sasagutin ngayon yan. Bukas pa yan. Pero ang sabi ni Pastor Noel, sa issue na ito, kailangan meron tayong, kahit na mahirap siya, kailangan siya pag-isipan, kailangan siya pag-aralan, dalawa dapat ang i-maintain ng Kristiyano. Na una, totoong natukso si Jesus. Yan ang hindi dapat sabihin ng Kristiyano na hindi siya natukso. Totoo siyang natukso kasi sabi ng Bible. At pangalawa, hindi siya nagkasala. Totoong natukso, hindi nagkasala. Totoong natukso, hindi nagkasala. Yung third, creedal confessional teaching, yet without sin. Now, sige, discussion muna pala tayo. Sunod natin yung Chalcedon. So, any question po tungkol sa mga na-discuss natin? Pass. Siguro clarification lang din. Kanina kasi during preaching na banggit yung Theotokos and Christotokos. Opo. Kasi merong parang controversy din na merong nagsasabi na hindi siya dapat tawagin yung Theotokos or God bearer. Yeah. Dapat Christotokos lang na parang may mga belief na hindi siya parang inappropriate
tatawagin na siya ay Sige lang, pas. Siya ay Diyos. Nanay ng Diyos. Ah. Yun lang, pas. Ayun. Thank you dun, pas. Actually, kasama siya sa later. Kasama siya later. Pero, a brief overview lang na yun ay controversy sa early church. Pero ang kailangan nating maintindihan doon na yung Theotokos, Christotokos controversy ay hindi tungkol kay Mary, tungkol siya kay Christ. Ang tanong ay, totoo bang Diyos si Jesus? Yung pinagbubuntis ba ni Maria ay tao lang o siya ay totoong Diyos? Kaya yung mga panig na nagsasabi na kailangang sabihing Theotokos, sila yung nagsasabi na totoong Diyos si Jesus. Actually, yung nagsasabi, nagpupumilit na Christotokos, yun yung tinaguriang heretic. Yung mga Nestorian. Sila yung nagpupumilit na wag niyong sabihing Theotokos, sabihin niyo Christotokos. Ayaw nila pumayag. Sa history, sila yung tinataguriang heretic dahil ang issue ay hindi si Mary. Ang issue ay sino yung nasa sinapupunan ni Maria. Ang sinapupunan ba ni Maria ay tao? O ang sinapupunan ni Maria ay Diyos? At pinaninindigan nung Chalcedonian Creed later na siya ay totoong Diyos, therefore si Mary ay totoong God-bearer. Ang nasa sinapupunan niya ay totoong Diyos. Yun yung pinaka-main, pero mamaya yung bakit kailangang sabihing Diyos yung nasa sinapupunan? Tao yung nasa sinapupunan. Human nature ni Christ yung nasa sinapupunan. Hindi naman yung deity ni Christ yung nasa sinapupunan. Yun yung masasagot mamaya sa communication of properties. Baka follow up lang, pas. Comment. Yes. Maraming first time narinig yun eh. Yes. So maganda na maklarify para sa Thank you, pas. Other questions po? Paul. Hindi ako familiar masyado sa background ng mga pero I assume wala din yung mga apostles yan. So, siguro magiging advocate lang ako ng konti. Paano nalaman kasi siyempre kung unbeliever ako, how can I trust yung source na gano'n? Na si Christ was overshadowed by the Spirit kay Virgin Maria when hindi ako witness to. Kasi yung sa silang place, di ba, is eyewitness na like hanggang death. So it implicates na lahat ng meron doon is na witness ng mga writers. Pero yung fact na incarnate siya is not part of the witness nila. How must I respond sa Yes. Ayun, thank you don, bro. So, kung wala naman sa kapanganakan at pagbubuntis ni Maria yung mga apostol, paano nila masasabi na totoo yun? Yun yung pinaka-main question. Tandaan natin na sa panahon nila, meron pa ring verbal tradition. Meron pa ring by mouth. Actually, bago isulat yung scripture, ang meron sila ay verbal tradition. Ibig sabihin, pinagpasa-pasahan na katuruan. Na by mouth. So, ibig sabihin, yun yung pwede nating isipin na nangyari sa mga apostles. Yun ay sinabi sa kanila ni Jesus at ganun din kasama nila si Maria na mismong kinausap nung anghel na meron doon. So, mga combination yan ng mga verbal tradition na narinig nila mula kay Maria and most especially kay Jesus. Dahil si Jesus, nung siya ay nag-ministry na, siya ay nagtuturo na mismo, I believe, isa yun sa mga itinuro ng Panginoong Jesus sa kanila. Dahil yung knowledge niya ay hindi naman limitado sa mga nababasa niya. Yan ay may nababasa siya, saka meron ding revelation sa kanya ang Ama. So doon natin maikukuha yung mga
narrations na meron sila bilang mga apostles. Yung mga apostles, tandaan natin sila yung official representative ni Christ. Therefore, bilang official representative ni Christ, sila yung unang mga tinuruan. Sinabi ni Jesus, teach them whatsoever I have commanded you. Lahat ng mga itinuro niya. Therefore, mula kapanganakan hanggang sa pagkabuhay na muli, at lahat ng implication nun, epistles, tinuro ng Panginoong Hesus sa kanila. So, gano'n natin siya titignan dahil hindi, merong natural at merong supernatural aspect yung revelation sa kanila. So, sige, follow up. Sige, okay. Other question, Pastor. Tungkol naman sa ano mag-discuss sa next. Question ko is, since my soul signifies na human, how about yung sa manifestation ng kanyang soul din ba yun? Yung kanyang divine nature? Or paano natin iisipin yung ano ba yung nag-union na yung tinatawag? Kasi to clear yung soul ng human, pero may soul din ba yung divine? May soul ba yung divine? Wala. Walang kaluluwa ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos. Ang sinabi lang ang Diyos ay Espiritu, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na ang Diyos ay Espiritu na katulad siya ng kaluluwa natin. Ang Diyos na Espiritu, ibig sabihin lang, hindi siya nakikita. Ang sabi ng confession, God is a Spirit, the most perfect Spirit. Yung pagiging espiritu ng Diyos, hindi nakikita, ano ibig sabihin, at hindi siya katulad ng mga espiritong anghel, kasi ang anghel ay espiritu rin, at mga espiritu natin. Therefore, yung pagka-Diyos ni Jesus ay yung kung paano Diyos ang Ama at ang Espiritu. Hindi nakikita, makapangyarihan, nalalaman. May communion. Pero wag nating, yun ang iniingatan din na wag nating isipin na yung pagka-Diyos niya yung sumapi sa katawan. No, Jesus is truly man. Siya ay totoong katawan at kaluluwa. Yeah. So ang unity actually yung person. Kung sino siya. Si Jesus. Ikalawang persona ng Diyos na may totoong pagkatao at may totoong pagka-Diyos. So walang kaluluwa ang Diyos ay Diyos kasi walang parte ang Diyos. Siya ay Diyos sa sarili niya at yung pagkatao niya yun yung may parte. May katawan, may kaluluwa at yung nag-unite sa dalawang nature ay yung person. Na yun. So, okay, sige po, tuloy natin and then we'll continue sa discussion. So, punta tayo sa Chalcedonian Creed. Itong Chalcedonian Creed, ito ang golden standard para maintindihan natin ang hypostatic union. Merong 4 na negatives na binanggit doon. Actually, napakahaba niyan. You can read. Tinuturo ng Chalcedonian Creed ang Trinity at kung sino ang Panginoong Jesus. May 4 na negatives. Yung negatives na yan, patungkol yan sa human at divine nature ni Christ. Ang sabi ng Chalcedonian Creed, without confusion, ibig sabihin, walang mixture. Ang pagkatao at pagka-Diyos ni Jesus ay hindi nagsama at naging bago. No. Kasi merong heresy na Eutychianism na nagsasabi na nag-fusion ang pagkatao at pagka-Diyos at ngayon siya ay unique. Unique third kind, God-man. Pag sinabi natin na God-man, may ano yon? May, anong tawag doon? Hyphen. Dash, saka hyphen. Ang sinasabi natin, siya ay Diyos at tao. Hindi sinabing Diyos na taong pinagsama. No. Totoong Diyos at totoong tao. Hindi siya third kind. Sabi ni Kevin DeYoung, si Jesus ay hindi parang blue at yellow na pinagsama ay naging green. Di ganon. Si Jesus ay totoong tao, hindi tao talaga siya, at totoong Diyos. Diyos talaga siya. Pangalawa, without change. Nung nagkatawang tao si Jesus sa incarnation, walang pagbabagong nangyari. Ibig sabihin, yung divinity niya ay nag-remain na divinity. Hindi nagbago yung pagka-Diyos niya. Walang nabawa sa pagka-Diyos niya. May nadagdag sa kanya, sa person niya, yung pagiging tao. So, let us remember na
hindi tumigil sa pagka-Diyos si Jesus. Actually, itong pangalawa, ayan yung i-discuss natin next Lord's Day. Yung kenotic controversy. Walang nabawa sa kanya, hindi siya tumigil sa pagka-Diyos. Hindi siya muna, hindi muna Diyos. Sabi ng creed, without change. Kasi isa yan sa major theology ng Bible. God cannot change. Immutable siya. Sabi sa Malachi chapter 3, I, the Lord, cannot change. Hindi ako nagbabago. Sa incarnation, hindi siya nagbago. May nadagdag sa kanya, yung pagiging tao. Number 3, without division. Ibig sabihin, hindi siya sineseparate sa dalawang tao. Hindi siya may person yung humanity, tapos may person yung divinity. No, one person. Walang split na nangyari. Number 4, without separation. Ibig sabihin, hindi natin mapaghihiwalay yung pagiging Diyos at pagiging tao ni Jesus. Now, punta na tayo sa last. Ito yung communication of properties. Now, pag pinag-usapan natin tong communication of properties, tandaan natin, ito ay patungkol sa kung paano natin mababasa yung Bible faithfully. Dahil meron tayong mga mababasa sa Bible na katulad ng Acts 20 sa Jude 1, may mga mababasa tayo sa Bible na parang ina-attribute sa pagiging Diyos ni Jesus yung pagkatao niya, at sa pagkatao ni Jesus yung pagiging Diyos niya. Kaya sinabi ng confession natin, chapter 8, paragraph 7, Christ, in the work of mediation, acts according to both natures, by each nature doing that which is proper to itself. Ibig sabihin, isang person, pag kumilo siya sa pagiging tao niya yun. Ibig sabihin, kumain si Jesus. Hindi kumain yung pagka-Diyos niya. Sa pagkatao niya yon. Nung natulog si Jesus, natulog yung pagkatao niya. Pero siya yon. Nung in-uphold niya yung buong mundo, hindi yung pagkatao niya yung nag-uphold sa buong mundo. Ang nag-uphold sa buong mundo ay yung pagka-Diyos niya. Nung pinapaikot niya yung mundo sa pagka-Diyos niya. Hindi yun sa pagkatao niya. So yan ang sinasabi na which is proper to itself. Pero, sabi ng confession, yet by reason of the unity of the person, that which is proper to one nature, sometimes in Scripture, attributed to the person denominated by the other nature. Minsan, sinasabi yung pagkatao niya, pero ang dinedescribe ay yung work ng pagka-Diyos niya. Minsan, ang binabanggit ay pagka-Diyos niya, pero binabanggit yung pagkatao niya. Binabanggit yun ng Scripture dahil si Jesus ay isang person lang. Hindi nun nililito yung divinity at humanity niya, kundi pinapanatili na Christ the human is Christ the God. And Christ the God is Christ the human. Now, example tayo, Acts 20. Acts 20:28. Kausap ni Apostle Paul, yung mga Ephesian elders, nagpapaalam na siya sa kanila, aalis na siya. Sabi ni Apostle Paul, be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. Binabanggit ni Paul na yung Diyos daw, tinubos niya yung kanyang iglesia sa sarili niyang dugo. Now, sa atin, pag inintindi natin yon, automatic na okay, dumalak yung dugo niya sa pagiging tao niya. Pero sabi ni Paul, God. Hindi naman nagdudugo ang Diyos. Wala namang dugo ang Diyos. Pero yun yung logic ng Scripture. Ang tao lang ang nagdudugo at namamatay. Ang Diyos ay hindi nagdudugo at namamatay. Kinlaim ni Apostle Paul na ang Diyos ay nagdugo para tubusin ang mga tupa. Therefore, sinasabi lang ni Paul na ang Diyos
sa pagiging tao niya, ay namatay sa krus. Yun lang ibig sabihin ni Apostle Paul. Sinasabi niya lang na yung attribute ng humanity, bleeding and dying, sinasabi niya lang, Diyos yung gumawa nun, si Jesus, sa kanyang pagiging tao. Yun yung communicatio idumatium. The Bible attributed the human blood to the person of Jesus. Another, baliktad naman. Sa Jude chapter 1 verse 5, sabi dito, now, I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus, who saved a people out of the land of Egypt, afterward destroyed who did not believe. Now, ang binabanggit naman dito ay si Jesus sa pagiging tao. Kasi ang pangalan niya, kailan lang naging pangalan ng second person ay Jesus? Nung kinonseive. Pagkapanganak, pinangalanan, Jesus ka. Nagsimula sa New Testament, yung pangalang Jesus. Pero, sabi ng Jude 1:5, si Jesus daw yung nagligtas sa Israel sa Ehipto. At winasak niya yung mga hindi naniwala. So, premise number 1, ang incarnation nangyari sa first century. Premise 2, si Jude, sabi niya, si Jesus, thousands of years before his birth, niligtas yung Israel sa Egypt at hinusgahan yung mga hindi naniwala. So, paano natin iisipin to? Iniisip natin na ang sinasabi ni Jude, si Jesus na Diyos ay may pangalang Jesus. At siya rin yung mismong nagligtas sa mga tao sa Ehipto kahit na hindi niya papangalan yon 1,000 years ago. Ito yung tinatawag na communication of properties. Ginagamit ito sa Bible. Kaya yung tanong ni Pastor Erdy kanina, na sa usapin ng Theotokos, yan ay acceptable title ni Mary. Si Maria ay pwedeng tawaging Theotokos. Siya ay God-bearer. Hindi sinasabi na yung nasa sinapupunan niya ay yung essence ng Diyos. Sinasabi nun ay sinasapupunan niya ay yung pagiging tao ng Diyos na si Jesus. So, maging dito ay tungkol sa communication of properties. The word Theotokos is not about Mary, but about Jesus. Sino yung pinagbubuntis niya? Normal na tao o tunay na Diyos? Pareho. Pareho. Totoong tao at tunay na Diyos sa persona ng Panginoong Jesus. Kaya sabi nga ni Philip Schaff, si Philip Schaff po ay merong books na history of the Christian church. Ang haba mula early church hanggang, hindi ko alam, Puritan yata o sa panahon niya. Ang haba, ang dami niyang history. Sabi ni Philip Schaff, it was of course not the sense or monstrous sense of this term that the creature bore the Creator, or that the eternal deity took its beginning from Mary, which would be the most absurd and the most wicked of all heresies and a shocking blasphemy. Na yung Theotokos daw hindi tungkol na ipinanganak at nagsimula ang Diyos. Blasphemy yun. Hindi daw nagsimula ang Diyos kay Maria. Hindi yan ang tinuturo noon. Sabi rin ni Francis Turretin sa kanyang Eclectic Theology, sabi niya, although this most gross error either arose from increase by this occasion, it derogates nothing from the truth because of the abuse and error of the papist ought not to take away the lawful use of this term. Sabi ni Turretin, hindi porket ginagamit ng Roman Catholic yung term na yon, mali na yon. Hindi porket ginagamit ng papists, ay hindi na natin siya pwedeng gamitin. Dahil mananatili yung katotohanan kahit na may mga maling katuruan na nagsasabi nun. Even a broken clock is right once a day. Hindi lahat ng sinasabi ng mga kulto ay mali.
Kaya nga sila pinaniniwalaan ng mga false church kasi may mga tama doon. At hindi porket sinabi ng nila ay hindi na natin tatanggapin kung hindi titignan natin yon sa kasulatan. So, the mystery, I will just quote and we will end. Si Stephen Charnock, sa sobrang misteryoso ng katuruan na to, ng katotohanan na to, sabi ni Stephen Charnock na isang Puritan, sabi niya, what a wonder that the two natures infinitely distant should be more intimately united than anything in the world. Napakalayo ng Diyos sa tao. Pero sa pagkakatawang tao ni Jesus, napakalapit niya. That the same person should have both a glory and a grief, an infinite joy in the deity and an inexpressible sorrow in the humanity, that a God upon a throne would be an infant in a cradle, that the sundering creator will be a weeping baby and a suffering man. The incarnation astonishes men upon earth and even angels in heaven. Ito yung pagiging kamangha-mangha ng inkarnasyon. Siyang lumikha ay umiyak. Siyang nagbibigay buhay ay namatay. Lastly, si Bavinck. Sabi ni Bavinck sa kanyang dogmatics, it is completely incomprehensible to us how God can reveal Himself and to some extent make Himself known in created beings. Eternity in time, immensity in space, infinity in the finite, immutability in change, in being, in becoming, and all, as it were, in that which is nothing. This mystery cannot be comprehended. It can only be gratefully acknowledged. But mystery and self-contradiction are not synonymous. Hindi porket hindi natin maintindihan yung kapuspusan ng misteryo ay contradiction na. Ito'y totoo, ito'y misteryo, ito'y dahil sa limitasyon ng isipan natin, hindi dahil hindi siya totoo. Ito yung dalawa na hindi maaarok ng isipan natin. Yung katotohanan ng Trinidad at katotohanan ng hypostatic union. Bilang application, hindi ako magbibigay ng maraming application para pa yan sa last Sunday. Yung application ng incarnation, pero ang isang mababanggit natin na kapag naintindihan natin yung hypostatic union na hindi natin fully makomprehend, kailangan nating purihin at sambahin at kamanghaan yung Diyos dahil yung Diyos natin ay hindi limitado. Ito yung Diyos na hindi natin kayang maabot ng sarili natin. Ito yung Diyos na mas mataas sa atin. Hindi karapat dapat sambahin kung yung Diyos kaya mong abutin. Hindi karapat dapat yung Diyos kung yung Diyos kaya mong sakupin ang isipan mo. Ang Diyos ay higit sa atin. Walang hanggang mas mataas sa atin. At hindi natin kayang sakupin ng kahit ganong talino at aral natin. Yan yung Diyos na sinasamba natin. Walang hanggan ang kataasan at ang misteryo. So doon natin na tinatapos itong study. So any discussion ulit. Sige, si Joel muna, tapos si Paul. Yes, exactly. Tama yung sinabi mo, bro. Yung usapin kanina ng common infirmity, sabi ni Mark Jones, si Jesus ay meron ng lahat ng kahinaan ng tao sa pagiging tao, in the human nature. Pero, exact yung sinabi mo, na dahil yung mga sakit, bunga siya ng kasalanan. Hindi necessary kasalanan ng tao kung hindi dahil pumasok yung kasalanan sa sanlibutan. Kaya may sakit. Ibig sabihin, nung original creation kal Adam and Eve, hindi sila nilalagnat, hindi sila sinisipon, wala silang diabetes, hypertension. Dahil yun yung natural humanity. Ang sickness ay part ng result ng sinfulness na pumasok sa mundo, kaya may sakit. So therefore, si Christ, dahil hindi siya part ng sinful world,
kahit na siya ay totoong tao. Para siyang, again, greater ha, pero para siyang si Adan na pumasok na sa sinful world. So therefore, yung common infirmity, wala siya ng mga sakit na yon. Wala siya yung mga mental, physical sicknesses na meron yung mga tao dahil brought about yon ng sin. So I fully agree dun, Faldo. Thank you, bro. Sobrang malaman nun, kaya tuwan-tuwa ako. Dito natin makikita na si Jesus, hindi siya nagkasala positively na binali niya yung batas, pero wala rin siyang kinaligtaan. Pero pansinin nyo, si Jesus ay limitado rin bilang tao. Pero na-fulfill niya yung lahat. Ibig sabihin, yung pagsunod sa Diyos ay pagsunod sa inaasahan sa atin in a given moment. Ibig sabihin, hindi sa'yo pinapagawa lahat sa isang pagkakataon na to. Meron lang sa ating pinapagawa. Ganun yung ginawa ni Jesus. Siya'y nagpahinga. Ibig sabihin, hindi siya pinagtatrabaho nung nagpahinga siya. Nung kumain siya, ibig sabihin, yun ang pinapagawa sa kanya ng Diyos. Nung napagod siya, nung sumunod siya, nung first 30 years ng buhay niya, nagtatrabaho siya bago siya nag-ministry, yun yung utos sa kanya ng Diyos. Hindi pa utos kay Jesus nung 1-year-old hanggang 29-year-old na mag-preach siya kung saan-saan. Hindi pa utos ng Diyos yun. So napakaganda lang nun na isipin na ang utos ng Diyos ay hindi burdensome. Na overburden tayo masyado iniisip. Kasi hindi yun ang sinabi ng Diyos. Sabi niya, my burden is light. Ibig sabihin, may pinapagawa lang sa atin yung Diyos in this certain moment. Kaya huwag nating isipin, hindi ko nagawa yung ibang lahat, therefore na-omit ko na. No. Kunyari ngayon, ang pinapagawa sa atin ng Diyos ngayon ay makinig. Pinapagawa sa atin ng Diyos ngayon, mag-church, kumanta. Therefore, hindi sa'yo pinapagawa ng Diyos yung ibang bagay. So, sorry medyo natuwa ako dun sa question na yun yung perfection ni Jesus. Yun yung sinlessness niya, hindi dahil lahat ng commandments iniisip niya sa isang pagkakataon na to. Hindi. Ano lang yung pinapagawa sa akin ng Diyos ngayon? Yun yung gagawin ko. Hindi ako nag-omit during that moment. At perfectly nasunod ni Jesus lahat yon mula birth hanggang kanyang death. Nasunod niya lahat yon yung mga pinapagawa sa kaya siya sinless. So, yes, bro, tama na hindi nagkasala si Jesus. Wala siyang kinaligtaan na inutos sa kanya at any given moment. Pero hindi nagkage-bunshin si Jesus. Hindi may isang Jesus na nagbabasa, may isang Jesus na nagpe-pray, may isang Jesus na tumutulong, naghugas ng pinggan, may isang Jesus. No. May isang siya lang. At ginawa niya lang yung pinapagawa sa kanya at a given moment. Kung naghuhugas siya ng plato that time, hindi siya nag-omit. Kahit hindi siya nasa labas at nag-evangelize nun. Kung nag-evangelize siya, yun yung pinapagawa sa kanya that given moment. So, natuwa lang ako dun sa, hindi ko naisip yon implication ng sa question mo, bro. So, follow up. Okay. Paul. Or meron ba siyang dalawang video? Yes. Thank you. So, ang orthodox na paniniwala, dahil sa hypostatic union, ang orthodox na paniniwala, siya ay totoong tao. Therefore, yung pagiging totoong tao niya at pagiging totoong taong may kaluluwa niya, ang parte ng tao ay kalooban, katawan, emosyon, konsensya, mga pagiging tao. Therefore, yung isip ay meron din si Jesus na pang-taong isip. Kaya kayang sabihin ni Jesus, pang-taong isip in terms ng kalooban, kaya kayang sabihin ni Jesus, nung tinanong siya ng disciples kung kailan yung second coming, sabi ni Jesus, walang nakakaalam kung hindi ang Ama. Maging ang anghel, maging ang anak ng tao. Nung sinabi ni Jesus na hindi niya alam kung kailan yung second coming, of course, yun ay nasa limitasyon ng pagiging taong isipan niya. So iba pa yung sa kalooban. Sa kalooban niya, tinuturo ng orthodoxy sa history na si Jesus ay may dalawang kalooban. May dalawang wills. Meron siyang divine will na infinite, incomprehensible, glorious, perfect. At meron ding kalooban si Jesus na pang-tao.
na kalooban. Ayan yung binabanggit mo, bro, na nanalangin siya. Na sinabi ni Jesus sa kanyang human will, sinabi niya na, let this cup pass from me. Yet not what I will, what my human will, but my human will also said, your will be done. Hindi niya sinabi doon na yung human will ko ayaw, yung divine will ko gusto. Hindi. Buong human will yon. Sinabi niya, kahit na mahirap to para sa akin, Ama, pero gusto ko na masunod yung kalooban mo. Therefore, walang contradiction yung divine will at human will ni Christ. Pero yung human will ni Christ ay totoong pangtaong kalooban. Totoong takot sa impyerno si Jesus. Hindi siya parang takot lang. Talagang nagdudugo yung pawis niya dahil nanginginig siya sa takot, dahil iiwanan siya ng Ama, ayaw niyang mawalay dun sa kasiyahan ng Ama. Never siyang iniwanan ng Ama, pero sa pagkakataon na yon, hindi lang siya iiwanan, ibubuhos pa yung galit ng Ama sa kanya. Kaya nagpapakita yun na totoong tao siya. Na sinasabi niya, ayokong mangyari sa akin yun. Pero para sa kaligtasan ng mga makasalanan, gagawin ko yon. I will drink the cup. Actually, yung Gethsemane, hindi yun against sa will ng Diyos. Actually, yun yung will ng Diyos. Ang will ng Diyos ay gustuhin natin yung kalooban niya kahit na parang atras-abante tayo. Kahit na parang nagdadalawang isip tayo, gagawin pa rin natin. Yun ang kalooban ng Diyos. Therefore, hindi ang parang flawless solution para masabing inline yung will ni Jesus sa pagkatao at pagka-Diyos ay parang, hindi, susundin ko siya, walang problema, hindi ako natatakot, gagawin ko talaga. Hindi totoong human will yun pag ganun. Fake yun. Peke. Yung walang paghihirap na pagsunod. Kung hindi, totoong natakot siya. Totoong kinabahan siya. Therefore, totoo yung human will ni Jesus doon. May rin yun sa atin, na yung kalooban natin, bilang mga mananampalataya, ganun din. Nasusunod tayo ng kahit mahirap. Sabi, Lord, pero ikaw masusunod. Ganun tayo dapat manalangin, Lord, pero ikaw masunod. Yun yung totoong will ng Diyos. Gusto niya ganun. Hindi yung fake. Na hindi, your will be done. Na parang wala lang. Pero totoo naman, di ba sabi nga ni Jesus, yung unang ayaw, sinabi sa Ama niya, hindi siya susunod, pero sumunod naman. Sa yung sinabing susunod, pero hindi naman, sino daw yung tunay na sumunod? Sabi niya, yung una. So, ganun yung, actually, yung ginawa ng Panginoong Jesus doon. So, dalawang kalooban, hindi contradicting, fully inline yung dalawang wills ni Christ. Actually, heretic or heresy sa kasaysayan yung nagsasabing may isa lang siyang will. Follow up that. Alam ni Jesus sa pagkatao niya yung mga kalooban ng Ama. Ang palaging sinasabi ni Jesus, Ama, 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 Ama. Wala siyang sinabi na alam ng pagka-Diyos ko. Walang ganun sinasabi si Jesus. According sa pagka-Diyos ko, ganito yung mangyayari. Ang mababasa natin sa Bible, sabi ng Ama, ito yung tinuro ng Ama ko, ito yung susundin ko, sabi ng Ama, 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 Ama. Yun yung mababasa natin eh. So therefore, yung knowledge ni Christ sa kanyang future, sa kanyang mission, dalawang pinanggalingan. Isang pinanggalingan ng Ama sa pamamagitan, una, ng Old Testament, nagbabasa siya ng Old Testament, pangalawa, ng special revelation sa kanya. Dalawa lang yun. Binasa niya at spirit-guided, Father yung nagmulat sa kanya para maintindihan niya yun. Pero yun, wala tayong mababasa sa Bible na na sinabi ni Jesus, according sa pagka-Diyos ko, ito yung mangyayari sa akin. Wala. Ang bukang bibig niya, Ama. Tinuruan ako ng Ama, sabi ng Ama ko, kung ano yung sinasabi ko, yun yung sinasabi niya, yung Ama yung nagte-testify sa akin, yun ang mababasa natin doon sa... So, I do not want to theorize doon sa ganong matter, although we can study, pero ang plain scripture
nireveal sa kanya. Sige po, manalangin tayo. It's mag 12:19, time check. Ayan. Let's pray. Meron pa pong next week sa next week. Diyos Ama, maraming salamat po sa napag-aralan namin ngayon sa pagiging tunay na tao, tunay na Diyos ng Panginoong Hesus. Ito po ay misteryo, ito po ay kabalintunaan, paradox, pero hindi ito contradiction. Dahil ang contradiction ay kasinungalingan. At ang pagiging tunay na tao at Diyos ni Jesus ay hindi kasinungalingan. Ito ay kamangha-manghang misteryo. Turuan niyo kami, O Diyos, na maging kontento na hindi namin ito maaarok ng buo. Pero turuan niyo kami na magutom at matutunan at lumago sa kaalaman sa Panginoong Hesus. O Diyos, parte ng paglago namin ang makilala siya. Parte ng paglago namin ang mas matuto pa sa kung sino siya. Kaya ang pag-aaral namin na to, O Diyos, ay hindi lang pang-academic. Pinag-aaralan namin ito, O Diyos, para sa Christian life namin. Para sa aming pagkamangha at pagyakap at pag-ibig sa iyong anak. Dahil hindi namin pwedeng ibigin ang hindi namin kilala. Sinasamba namin ang iyong anak sa patuloy naming pagkilala sa Kanya. Sa pangalan ng isang persona na may dalawang kalikasan, si Jesus. Amen.